Magandang araw sa lahat. Narito ako ngayon sa aking kusina, sa umaga ng Thanksgiving, nakatitig sa hindi pa nagagalaw na pabo na inihanda ko para sa 17 tao na hindi dumating. Noon ko napagtanto na ang tintaong pagmamakaawa para sa kaunting pagmamahal mula sa aking mga anak ay sa wakas ay nakasira ng isang bagay sa akin na hindi na muling maaayos. 3 buwan pagkatapos, umalis ako sa lahat. Ang bahay, ang pera, ang apelyido ng pamilya at hindi na ako lumingon. Ang hindi nila alam, hindi lang ako isang nalulungkot na byuda na pwede nilang kalimutan. Ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Ang pangalan ko ay Florinda. 72 taong gulang na ako ngayon. At narito ako upang sabihin sa inyo ang kwento ng mangyayari kapag inakala ninyong ang kabutihan ng isang tao ay kahinaan niya at ang kanyang katahimikan ay pagtanggap. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan kayo nanonood. I-drop ang inyong lungsod o probinsya sa comments. Palagi akong nagtataka kung sino ang nakikinig sa mga kwentong ito. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa kung saan nagsimula ang lahat. 38 taon na ang nakalilipas, napangasawa ko ang pag-ibig ng aking buhay, si Ricardo. Sama-sama naming itinayo ang lahat. Isang magandang bahay sa isang tahimik na kapitbahayan sa isang probinsya lungsod sa Pilipinas, halimbawa Cebu o Manila. 3 anak na pinalaki namin ng buong pagmamahal na aming taglay at isang buhay na tila mula sa mga pahina ng isang kwentong bayan. Si Ricardo ay nagtatrabaho sa commercial real estate development habang ako ay isang librarian sa paaralan sa loob ng 30 taon. Hindi kami sobrang yaman, ngunit kami ay komportable, matatag at masaya. Si Ricardo ang aking pinakamatalik na kaibigan. Bawat umaga, hinahalikan niya ang noo ko bago pa man ako dumilat. Bawat gabi, nauupo kami sa aming likurang beranda na may matamis na tsaa tuwing tag-init o mainit na tsokolate tuwing taglamig. Nag-uusap tungkol sa lahat at sa wala. Noong bata pa ang mga anak namin, ang bahay namin ang puntahan ng lahat. Mga birthday party, salu-salo tuwing holiday, Sunday barbecue. Ang aming tahanan ay laging puno ng tawanan at pagmamahal. Ang 3 anak namin, Lorna, Miguel at Jennifer, sila ang aming buong mundo. Si Lorna ang aming panganay, matatag ang kalooban at ambisyoso. Si Miguel ang aming gitna, tahimik ngunit mapag-isip. Si Jennifer ang aming bunso, palaging ang nangangailangan sa amin o sa tingin ko. Binayaran namin ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo nang hindi sila nagkakautang. Tinulungan namin sila sa down payment ng kanilang unang mga bahay. Nagbabantay kami ng aming mga apo bawat linggo. Ipinagdiwang namin ang bawat mahalagang sandali kasama nila. Graduation, promotion, unang hakbang, unang salita. Kami ay isang malapit na pamilya o sa tingin ko. Si Ricardo at ako ay may tradisyon. Bawat linggo, kakain kami ng hapunan kasama ang hindi bababa sa isa sa mga pamilya ng aming mga anak. Ito ay nagpapalit-palitan, ngunit palaging may nandyan. Ang aming dining table ay ginawa ng espesyal upang makapagsilbi ng dual pantao dahil gusto namin na lahat ay komportabling makaupo. Biro ni Ricardo na ang bahay namin ay may revolving door dahil palaging may pumapasok o lumalabas. Mahal ko iyon. Mahal ko ang ingay, ang gulo, ang pakiramdam na kailangan at gusto. Tapos dumating ang Marso 14, 12 taon na ang nakalilipas, ang araw na nagbago sa lahat. Si Ricardo ay hindi maganda ang pakiramdam sa loob ng ilang linggo. Pagod, may bahagyang paninikip sa dibdib na patuloy niyang binabaliwala bilang indigestion. Nakiusap ako sa kanya na magpatingin sa doktor, ngunit alam mo kung gaano katigas ang ulo ng mga lalaki. Sabi niya, okay lang siya. Napupunta siya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, hanggang isang umaga, siya ay bumagsak sa aming silid habang nagbibihis para sa trabaho. Ang mga paramedic ay nagtrabaho sa kanya ng 40 minuto. Pinanood ko silang nagsasagawa ng chest compressions, nag-shock ng kanyang puso, sinubukan ng lahat. Ngunit ang aking Ricardo ay wala na. Malubhang atake sa puso. Siya ay 56 taong gulang. Ang libing ay maganda sa isang kakilakilabot na paraan. Ang 3 naming anak ay naroon kasama ang kanilang mga pamilya.
Ang simbahan ay puno ng mahigit 300 tao. Lahat ay nagsabi ng magagandang bagay tungkol kay Ricardo. Anong bait niyang tao? Anong mapagmahal na asawa at ama? Paano niya tinulungan ang isang tao sa payo sa negosyo o ang iba sa isang pautang na hindi na kailangang bayaran? Tumayo ako roon sa aking itim na damit, tulala, sinusubukang buuin ang sarili ko para sa kapakanan ng aming mga anak at apo. Ang aking apo, si Tommy, na 6 na taong gulang noon, ay hinawakan ang aking kamay sa seremonya. Bumulong siya, "Lola, totoo bang hindi na babalik si Grandpa?" Hindi ko masagot. Hinigpitan ko lang ang hawak sa kanyang kamay at sinubukang huwag masira. Sa reception pagkatapos, ang bahay namin ay puno ng tao. Lahat ay nagdala ng pagkain, nagbahagi ng alaala, nag-alok ng pakikiramay. Dumaan ako sa lahat na parang nasa ilalim ng tubig, naririnig ang mga boses, ngunit hindi talaga naiintindihan ang mga salita. Ang aking mga anak ang nag-asikaso ng mga logistik. Si Miguel ay bumati sa mga tao sa pinto. Si Lorna ay nag-organisa ng pagkain. Si Jennifer ay nagsigurong may kailangan ng lahat. Nagpapasalamat ako na sila ang nag-aasikaso dahil pakiramdam ko ay halos hindi ako gumagana. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat at kami na lang ng mga anak ko ang natira, umupo kami sa sala kung saan kami ni Ricardo ay nagpalipas ng libu-libong gabi. Si Lorna ay nagtimpla ng tsaa. Si Miguel ay naglagay ng panggatong sa fireplace kahit hindi naman masyadong malamig. Siguro kailangan lang niya ng gagawin. Si Jennifer ay umupo sa tabi ko sa sofa. Ang ulo niya ay nakasandal sa balikat ko tulad noong maliit pa siya. "Malalagpasan natin ito ng magkasama, Ma," sabi ni Lorna. "Magpamilya tayo, aasikaso natin ang isa't isa." Naniniwala ako sa kanya. Diyos ko, naniniwala ako sa bawat salita. Sa mga unang linggo pagkatapos mamatay ni Ricardo, ang aming mga anak ay maalalahanin. Tumawag sila araw-araw, minsan 2 beses sa isang araw. Dumalaw sila dala ang mga groceries at casseroles. Tinulungan nila akong ayusin ang mga gamit ni Ricardo, ang mga damit niya, ang mga gamit niya sa garahe, ang opisina niya na puno ng 30 taong papeles at alaala. Si Lorna ay nanatili pa sa bahay ng 1 linggo upang samahan ako. Si Miguel ang naglilinis ng damo tuwing Sabado tulad ng ginagawa ni Ricardo. Si Jennifer ay tumatawag sa akin tuwing umaga upang siguraduhing nakabangon ako sa kama. Naisip ko, ito ang ginagawa ng pamilya. Sinusuportahan natin ang isa't isa sa kadiliman. Malalagpasan natin ito ng magkasama. Ngunit pagkatapos ay may nagbago. Nagsimula ito ng maliit. Ang mga tawag araw-araw ay naging ilang araw sa 1 linggo, pagkatapos ay lingguhan, pagkatapos ay paminsan-minsan. Ang mga pagbisita ay naging mas maikli, hindi gaanong madalas. Naiintindihan ko na may sarili silang buhay, sarili nilang pamilya, sarili nilang mga responsibilidad. Ayokong maging pasanin. Sinubukan kong bigyan sila ng espasyo upang mabuhay ang kanilang buhay habang tahimik na nalulunod sa aking kalungkutan nang mag-isa sa malaking bakanteng bahay na iyon. Ang unang Thanksgiving na wala si Ricardo, inakala kong makakasama ko ang isa sa mga anak ko tulad ng dati. Nagpapalitan kami ng mga holiday sa kanilang mga bahay sa loob ng maraming taon, ngunit palagi kaming magkasama. Palagi. Tumawag si Lorna 2 linggo bago ang Thanksgiving. "Ma, maliit lang ang gagawin natin ngayong taon. Pamilya lang ni Brad. Naiintindihan mo, di ba? Napakahirap na panahon para sa lahat." Nakaramdam ako ng bahagyang kirot sa aking dibdib, ngunit nilunok ko ito. "Siyempre, anak. Naiintindihan ko." Tumawag ako kay Miguel. Siya ay magdiriwang ng Thanksgiving kasama ang pamilya ng kanyang asawa sa upstate. "Pasensya na, Ma. Siguro sa Pasko." Si Jennifer ay pupunta sa mga biyenan niya sa Boston. Kaya, ginugol ko ang unang Thanksgiving na iyon na wala si Ricardo, ganap na mag-isa. Gumawa ako ng maliit na hapunan para sa sarili ko, naghanda ng 1 upuan sa mesa at sinubukang huwag tumingin sa bakanteng upuan sa tapat ko kung saan dapat naroon si Ricardo. Sabi ko sa sarili ko, isa lang itong holiday, babalik sa normal ang lahat. Dumating ang Pasko. Sa pagkakataong ito, mas maaga akong nagtanong. Nag-alok akong mag-host tulad ng dati,
Magluto ng prime rib na dating ginagawa namin ni Ricardo. Maglagay ng Christmas tree at gawing masaya ang bahay tulad ng dati. Ngunit sinabi ni Lorna na gagawin nila ang Christmas morning kasama lang ang mga magulang ni Brad. Si Miguel ay magdadala ng kanyang pamilya sa Disney World. Sinabi ni Jennifer na susubukan niyang dumalaw saglit sa bisperas ng Pasko, ngunit hindi siya dumating. Umupo ako sa aking sala sa umaga ng Pasko, napapaligiran ng mga nakabalot na regalo para sa aking mga anak at apo na walang dumating na kumuha. Ang mga ilaw sa puno ay kumikislap sa katahimikan. Doon ko nagsimulang mapagtanto na hindi ito pansamantala. Sa ikalawang taon, sinubukan ko ulit. Tumawag ako ng mas maaga, nag-alok na ako na lang ang bibiyahe papunta sa kanila, nagmungkahi na maaari tayong kumain ng maliit na hapunan sa isang restaurant kung masyadong mahirap ang mag-host. Palaging may dahilan, palaging may palusot, busy sila. Nagbabago ang plano. Baka sa susunod. Naalala ko ang kaarawan ni Miguel nung taon na yon. Nagmaneho ako ng 2 oras papunta sa bahay niya, dala ang isang homemade chocolate cake. Ang paborito niya na ginagawa ko na mula noong siya ay 5 taong gulang. Tumawag ako ng mas maaga upang masiguro na siya ay nasa bahay. Nang dumating ako, puno ng mga kotse ang bahay. Sa bintana, nakakakita ako ng mga lobo, mga taong tumatawa, mga apo ko na tumatakbo. Kumatok ako sa pinto, dala ang cake, sabik na sorpresahin siya. Si Miguel ang nagbukas at nawala ang sigla sa mukha niya. "Ma, anong ginagawa mo rito?" "Kaarawan mo, anak, dala ko ang cake mo." Bahagya siyang sumulyap sa loob ng bahay nang may pag-aalangan. "Ma, maliit lang talaga ito kasama ang pamilya ni Sarah, hindi magandang oras." Tumayo ako roon sa kanyang pintuan, dala ang cake na ginugol ko ang buong umaga sa pagluluto. At hindi niya man lang ako inanyayahang pumasok. Iniwan ko ang cake sa kanyang pintuan at umuwi na umiiyak ng husto kaya napilitan akong huminto 2 beses. Pagdating ng 3 taon, hindi na ako inaanyayahan sa mga birthday party ng aking mga apo. Malalaman ko na lang ang tungkol dito mamaya sa pamamagitan ng mga larawang na i-post sa Facebook. Doon, makikita ko ang buong pamilya ko, ang aking mga anak, ang kanilang mga asawa, ang 8 apo ko, kahit ang kapatid ni Ricardo at ang kanyang pamilya na magkakasama, masayang nagdiriwang, ngumingiti nang wala ako. Sinubukan kong kausapin si Lorna isang beses. Nagpunta ako sa bahay niya nang walang paalala. Ganon na ako desperado. Binuksan niya ang pinto na naka-workout clothes, halatang paalis na papuntang gym. "Ma, anong problema? May nangyari ba?" "Gusto ko lang makausap. Pwede bang pumasok ako saglit?" Nag-alinlangan siya, tiningnan ang relos niya. "May klase ako sa loob ng 30 minuto. Pwede bang mamaya na lang o pwede nating pag-usapan sa telepono mamaya?" "Lorna, hindi na kita nakikita. Hindi ko nakikita kahit isa sa inyo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. May nagawa ba akong mali?" Agad siyang naging depensibo. "Ma, nag-o-overreact ka lang. Busy lang kaming lahat. Alam mo naman kung paano kapag may mga anak at trabaho at lahat. Makakahanap tayo ng oras soon, pangako." "Sinabi mo iyan 6 na buwan na ang nakalipas at 6 na buwan bago iyon." "Well, baka kung hindi ka laging negatibo, mas gusto naming dumalaw. Palagi mo kaming pinaparamdam na nagkakasala. Masakit iyon. Hindi ko sinusubukang magparamdam ng pagkakasala sa sinuman. Sinusubukan ko lang mabuhay sa buhay ng aking mga anak. Ngunit humingi pa rin ako ng paumanhin. Aktwal akong humingi ng tawad dahil gusto kong makita ang aking sariling anak na babae. Ngunit ang soon ay hindi dumating. Gayunpaman, nagpatuloy ako sa pagsubok. Diyos ko, nagpatuloy ako sa pagsubok. Bawat holiday, bawat kaarawan, bawat espesyal na okasyon, nagluluto ako, tumatawag ako, naghihintay ako, naghahanda ako ng kumpletong mga handaang pang-holiday kung sakaling may magpasya na bisitahin ako ng hindi inaasahan. Nauupo ako sa tabi ng telepono tuwing linggo ng hapon, iniisip na baka ito na ang linggo na tatawag ang isa sa kanila para lang kumustahin ako. Taon 4, nabali ang aking pulso dahil sa pagkadulas sa yelo sa aking driveway. Tinawagan ko si Lorna mula sa emergency room. Sinabi niyang susubukan niyang dumalaw mamaya para tingnan ako. Hindi siya dumating. Nakarating ako mag-isa. Pamimili ng grocery gamit ang isang kamay.
Nahihirapang isara ang sarili kong damit. Natutulog nang nakaupo dahil hindi ako makakomportable. Walang isa sa aking mga anak ang dumating upang tulungan ang kanilang 70 taong gulang na ina na may bali na pulso. Taon 5, ang apo kong si Emma ay natanggap sa Yale, ang aking alma mater. Nalaman ko ito sa Facebook. Taon 6, nakakita ako ng bukol sa aking dibdib. Natakot ako. Kailangan kong dumaan sa mammogram, biopsy, ang masakit na paghihintay para sa resulta, ganap na mag-isa. Sa kabutihang palad, ito ay benign. Ngunit hindi ko malilimutan ang pagupo sa opisina ng doktor na iyon. Naghihintay malaman kung may cancer ako nang walang sino mang hahawak sa aking kamay, walang sino mang tatawagan pagkatapos. Hindi man lang alam ng mga anak ko na nangyari ito. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng maghanda ng mesa para sa iyong pamilya at kumain ng mag-isa? Bumili ng mga regalo sa Pasko na nananatiling nakabalot sa iyong aparador dahil walang pagbibigyan? Malaman ang tungkol sa graduation ng iyong apo sa high school sa pamamagitan ng kapitbahay na nakakita ng anunsyo sa lokal na pahayagan? Nagsimula akong makipag-usap sa larawan ni Ricardo. Sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa aking araw. Tinatanong siya kung ano ang dapat kong gawin, humihingi ng tawad dahil hindi ko napapanatili ang aming pamilya. Minsan nauupo ako sa aparador niya kung saan nakasabit pa ang ilang damit niya, nilalanghap ang nalalabing pabango niya, nagpapanggap na naroon pa siya. Namamatay ako sa loob ng bahay na iyon, dahan-dahan, tahimik at walang nakapansin o nag-alala. Taon 4, taon 5, taon 6. Ang pattern ay hindi nagbago. Kung mayroon man, ito ay lumala. Ang mga tawag sa telepono ay naging sapilitang pagkumusta sa aking kaarawan at araw ng mga ina. Maikli, awkward na mga pag-uusap kung saan naririnig ko ang ginhawa sa kanilang mga boses kapag maaari na silang mag-hang up. Ang mga pagbisita ay ganap na tumigil. Sinubukan kong umintindi. Talaga, baka masyado akong malungkot para sa kanila. Baka masyado ko silang naalala sa kanilang ama. Baka kailangan nilang lumayo para gumaling. Gumawa ako ng bawat dahilan para sa kanila sa aking isipan. Naniwala ako na kailangan kong maging matiyaga na ang pamilya ay pamilya at darating din sila sa tamang oras. Ngunit 10 taon ng mga holiday ng mag-isa. 10 taon ng mga tawag na hindi nasagot. 10 taon ng pagiging nakalimutan, binabaliwala, binubura mula sa pamilya na ibinigay ko ang lahat upang itayo. Naging invisible ako. Ito ang dahilan kung bakit ako nasira. Ang huling bagay na ganap na sumira sa anumang pag-asa na aking pinanghahawakan. Taon 10, Thanksgiving. Alam ko na mas mabuti noon. Alam ko talaga. Ngunit may isang bagay sa akin na hindi makawala. Naisip ko, isang dekada na mula nang mamatay si Ricardo. Baka sapat na ang lumipas. Baka handa na silang maging pamilya muli. Kaya, ginawa ko ang isang bagay na ipinangako kong hindi ko gagawin. Tinawagan ko ang bawat isa sa aking mga anak at nagmakaawa, hindi nagtanong. Nagmakaawa. Sinabi ko sa kanila kung gaano ako kalungkot, kung gaano ko sila namimiss, kung gaano ito kahalaga sa akin na magkaroon ng kahit isang holiday, kahit isa lang, kung saan hindi ako nag-iisa. Sinabi ko sa kanila na lulutuin ko ang lahat, na hindi nila kailangang magdala o gumawa ng anuman maliban sa dumating. Sinabi ko sa kanila na kailangan ko sila. Sinabi ni Lorna na pag-iisipan niya. Sinabi ni Miguel na susubukan niya. Sinabi ni Jennifer na maganda ang tunog at magpapaalam siya. Kinuha ko iyon bilang oo. Gumugol ako ng 3 araw sa paghahanda ng hapunan ng Thanksgiving na iyon. Turkey, stuffing, mashed potatoes, green bean casserole, cranberry sauce, 3 uri ng pie, lahat ng paborito nila. Naghanda ako ng mesa para sa 17 tao. Bumili ako ng bagong mantel, mga sariwang bulaklak, magagandang napkin. Gusto kong maging perpekto ang lahat upang ipaalala sa kanila kung paano ito dati, upang ipakita sa kanila kung ano ang kanilang nawawala. Naghintay ako. Ang turkey ay lumabas sa oven ng 2:00 ng hapon, golden at perpekto. Dumating ang 2:30, 3:01 pound, tinawagan ko si Lorna, diretso sa voicemail. Tinawagan ko si Miguel, walang sagot. Hindi rin sumasagot si Jennifer. 5 bang. Lumalamig na ang pagkain. Pinainit ko ulit lahat. 6 na, 7 na.
Pagdating ng 8 ng gabi, nakaupo ako sa mesa ng mag-isa, nakatingin sa 17 ng bakanting upuan at sapat na pagkain upang pakainin ang aking buong pamilya na hindi dumating. Ni isa sa kanila ay hindi dumating. Ni isa sa kanila ay hindi man lang tumawag upang sabihin na hindi sila darating. Umupo ako doon hanggang hating gabi at may namatay sa loob ko. Hindi ang mabilis na pagkamatay tulad ng atake sa puso ni Ricardo. Ito ay mas mabagal, mas malamig. Ito ang pagkamatay ng pag-asa, ang pagkamatay ng pagtanggi, ang pagkamatay ng babae na naniniwala na mahal siya ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Tapos na ako sa pagmamakaawa. Tapos na ako sa paghihintay. Tapos na akong burahin. Kung gusto nilang kumilos na parang hindi ako umiiral, gagawin ko itong totoo. Makikita mo, may isang bagay na hindi alam ng aking mga anak. Isang bagay na hindi namin sinabi ni Ricardo sa kanila dahil hindi namin gusto silang tingnan kami ng iba o tratuhin kami na parang isang bank account. Ang negosyo ng real estate ng Ricardo ay naging mas matagumpay kaysa sa inaakala ng sinuman. Namuhay kami ng simple. Hindi kami naniniwala sa marangyang pagpapakita ng yaman. Gusto naming matutunan ng aming mga anak ang halaga ng pagsisikap na itayo ang kanilang sariling buhay na hindi nakadepende sa amin sa pananalapi. Ngunit mayroon kaming pera, malaking pera, mga pamumuhunan, ari-arian, mga account na hindi nila alam. Ang bahay kung saan sila lumaki, ito ay nabayaran na dekada na ang nakalilipas at tumaas ng 3 beses ang halaga. Ang life insurance policy ni Ricardo ay malaki. Ang kanyang mga retirement account at pamumuhunan ay mas malaki pa. At ito ang bagay, ako ang namamahala sa lahat ng iyon mula nang mamatay si Ricardo. Tiniyak ko na ang mga ari-arian ay nanatiling kumikita. Lumago ang mga pamumuhunan. Maayos na nahawak ang pera. Tahimik ko ring tinulungan ang aking mga anak nang higit pa sa kanilang napagtanto. Ang tuition ng anak ni Miguel sa pribadong paaralan na hindi niya kayang bayaran. Nagbabayad ako ng kalahati nito sa pamamagitan ng isang anonymous scholarship. Ang negosyo ng asawa ni Jennifer na nangangailangan ng kapital upang lumawak. Ako ay isa sa kanyang mga silent investor. Ang bayad sa mortgage ni Lorna noong nawalan siya ng trabaho, 2 taon na ang nakalilipas. Binayaran ko ang 3 buwan nito sa pamamagitan ng isang tseke na inakala niyang galing sa dating kumpanya ng kanyang ama. Hindi nila alam at hindi nila kailanman tinanong kung saan ako kumuha ng pera upang tulungan sila. Kinuha lang nila ito at nagpatuloy sa kanilang buhay, gayunpaman ay wala pa ring oras para sa isang tawag o pagbisita. Lunes pagkatapos ng mapangwasak na Thanksgiving na yon, pumasok ako sa opisina ng aking abogado. Si Gerald ay naging abogado at kaibigan ni Ricardo sa loob ng 30 taon. Gerald, kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago, sabi ko ng mahinahon. Malalaking pagbabago. Sa loob ng susunod na 3 buwan, sistematikong binuwag ko ang buhay na itinayo ko sa Connecticut. Ibinenta ko ang bahay ng pamilya, ang bahay kung saan ko pinalaki ang aking mga anak, kung saan kami ni Ricardo ay nagpalipas ng 31 taon nang magkasama. Ibinenta ko ito sa halagang $2.3 milyong, mga 115 milyong piso, sa isang kaibig-ibig na batang mag-asawa na naghihintay sa kanilang unang anak. Umaasa ako na mapupuno nila ito ng mas maraming pag-ibig kaysa sa huling dekada. Binuwag ko ang mga pamumuhunan, isinara ang mga joint account, inilipat ang lahat sa aking pangalan lamang. Binayaran ko ang pera na lihim kong ipinautang sa mga venture ng aking mga anak at isinara ang mga kasunduang iyon. Itinigil ko ang mga bayad sa tuition, itinigil ang suportang pinansyal na ibinibigay ko nang hindi nila alam. Pinutol ko ang bawat hibla ng pananalapi na nag-uugnay sa akin sa kanila. Pagkatapos ay tinawagan ko ang bawat isa sa kanila sa huling pagkakataon. Lorna, si nanay ito. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo na ibinebenta ko ang bahay at lilipat ako. Hindi ko pa alam kung saan, ngunit kailangan ko ng bagong simula. Kung may gusto ka mula sa bahay, ang iyong lumang silid, mga larawan ng pamilya, anumang alaala, mayroon kang 2 linggo upang kunin ang mga ito.
Kung hindi, mapupunta ito sa kawanggawa o sa mga bagong may-ari. Paalam, anak. Ang parehong mensahe kay Miguel at Jennifer. Maikli, magalang, panghuli, alam mo ba? Wala isa sa kanila ang dumating upang kumuha ng anuman. Walang isa sa kanila ang nagtanong kung saan ako pupunta o kung okay ako o kung kailangan ko ng tulong sa paglipat. Nagpadala si Lorna ng text. Okay ma, good luck sa lahat. Hindi sumagot si Miguel. Nagpadala si Jennifer ng emoji na umiiyak at sabi, miss you. Iyon ang nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Ako mismo ang nag-empake ng bahay na iyon. 38 taon ng mga alaala ang pinagsama-sama sa mga kahon. Karamihan ay idinonate ko. Muebles, mga pinggan, mga kumot, lahat ng bagay na nagpuno sa aming tahanan. Kinuha ko lang ang kasya sa aking kotse. Ilang damit, ilang album ng larawan, ang singsing kasal ni Ricardo, at isang kumot na ginawa ng aking ina. Lahat ng iba pa, ang mga china na ginamit namin sa bawat holiday, ang mga muebles na pinili namin ng magkasama, ang mga lumang laruan ng mga bata na tinago ko sa attic, binitawan ko. Ang pinakamahirap ay ang woodworking shop ni Ricardo sa garahe. Gumawa siya ng mga duyan para sa lahat ng apo sa loob doon, mga picture frame, isang magandang hope chest para sa kasal ni Jennifer. Tumayo ako sa workshop na iyon ng isang oras, pinapalibot ang aking mga kamay sa kanyang mga kasangkapan, nilalanghap ang amoy ng sawdust, umiiyak hanggang wala na akong maiiyak. Pagkatapos ay idinonate ko lahat sa isang vocational school. Kahit papaano ay may gagamit ng mga kasangkapan na yon upang lumikha ng isang bagay. Sa Marso, halos eksaktong 11 na taon matapos mamatay si Ricardo, nawala na ako. Kinuha ko ang pera ko, bumili ng maliit ngunit magandang kondo sa Charleston, South Carolina, kung saan walang nakakakilala sa akin at maaari akong magsimula muli. Pinili ko ang Charleston dahil kami ni Ricardo ay nag-honeymoon doon. Gusto ko sa isang lugar na may magagandang alaala kung saan maaari akong bumuo ng mga bago nang walang bigat ng lahat ng pagtangging iyon. Binago ko ang aking numero ng telepono. Hindi ako nag-iwan ng forwarding address. Nagbukas ako ng mga bagong bank account, nag-set up ng bagong buhay at nawala ako. Sa unang umaga, nagising ako sa Charleston. Naupo ako sa aking balkonahe na may kape at pinanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng daungan. Hindi ko tiningnan ang aking telepono na umaasang may tatawag. Hindi ko pinlano ang aking araw batay sa pagiging available kung sakaling may mangailangan sa akin. Hindi ko naramdaman ang patuloy na sakit ng paghihintay sa mga taong hindi darating. Sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, naramdaman kong malaya ako. Hindi na ako naghihintay ng mga tawag na hindi darating. Hindi na ako nagluluto para sa mga taong hindi darating. Hindi ko na sinasakal ang sarili ko sa pag-asa na bigla na lang maalala ng aking mga anak na ako ay umiiral. Gumawa ako ng mga bagong kaibigan. Sumali ako sa isang book club. Nag-volunteer ako sa isang lokal na animal shelter. Kumuha ako ng art class at natuklasan kong talagang gusto ko ang pagpipinta. Naglakbay ako. Pumunta ako sa Italy, sa Ireland, sa mga lugar na pinag-usapan namin ni Ricardo na puntahan ngunit hindi namin nagawa. Nabuhay ako sa aking sariling mga tuntunin at ginawa ko ito ng walang bigat ng pagtanggi na dumadagdag sa akin araw-araw. Lumipas ang 1 taon, pagkatapos ay nakatanggap ako ng sulat. Dumating ito sa aking lumang address at naipasa sa pamamagitan ng aking abogado, ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ako. Ito ay mula kay Lorna. Ma, kailangan nating mag-usap, urgent. Pakiusap, tawagan mo ako agad. Hindi ako tumawag. 3 araw pagkatapos, isa pang sulat. Pagkatapos ay isang email sa aking lumang email address na bihirang kong binuksan. Pagkatapos ay tumawag si Gerald. Florinda, sinusubukan kang kontakin ng anak mo. Mukhang balisa siya. Nagtatanong siya tungkol sa estate ni Ricardo, tungkol sa mga asset mo, tungkol sa pagbebenta ng bahay. Sinabi ko sa kanya na hindi ko maaaring talakayin ang iyong mga pribadong usapin nang walang pahintulot mo. Naging mapilit siya. Ano ang gusto niya, Gerald? Naniniwala ako na natuklasan nila ang laki ng kayamanan ng iyong yumaong asawa at napagtanto nilang umalis ka, nawala sila.
Ngayon, kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito at gusto mong makarinig ng higit pa, mangyaring pindutin ang subscribe button. Nakakatulong ito sa akin na patuloy na ibahagi ang mga karanasang ito sa totoong buhay sa inyong lahat. Narito ang nalaman ko sa pamamagitan ni Gerald sa mga sumunod na linggo. Ang aking mga anak ay tila nagtipon at nagpasya na oras na upang simulan ang pag-iisip tungkol sa pananalapi ng nanay at siguraduhin siya ay inaalagaan sa kanyang pagtanda. Translation: nagpasya silang oras na para alamin kung ano ang kanilang mapapana. Pumunta sila sa lumang bahay at nakakita ng bagong pamilya na nakatira doon. Sinubukan nilang i-access ang mga account sa lumang bangko ko at natuklasan na lahat ay naisara o nailipat. Nakipag-ugnayan sila sa mga dating business partner ni Ricardo at nalaman na naibenta ko ang kanyang mga huling ari-arian at pamumuhunan. Pinagtagpi-tagpi nila na mas marami pa palang pera kaysa sa inaakala nila at kinuha ko lahat at naglaho. Dumating si Miguel sa opisina ni Gerald na hinihingi ang impormasyon kung nasaan ako. Kumuha si Lorna ng pribadong investigador upang subukang hanapin ako. Nagpadala si Jennifer ng mahabang email sa akin tungkol sa pag-aalala nila, pagmamahal nila, pangangailangan nilang matiyak na hindi ako inaabuso ng mga scammer o gumagawa ng maling desisyon sa aking kalungkutan. Ang aking kalungkutan. Pagkatapos ng 11 taon, pagkatapos ng 10 taon ng mga holiday ng mag-isa, pagkatapos ng isang dekada ng pagiging nakalimutan, ngayon ay nag-aalala sila tungkol sa aking kalungkutan. Tinatanong ako ni Gerald kung ano ang gusto kong gawin. Ipasa sa kanila ang aking bagong email address, sabi ko. Tingnan natin kung ano talaga ang gusto nila. Naglipa na ang mga email. Ang tatlo sa kanila ay biglang naging maaalalahanin, mapagmahal, desperadong kumonekta muli. Ma, sinusubukan naming kontakin ka. Bakit ka umalis nang hindi sinasabi sa amin kung saan ka pupunta? Labis kaming nag-aalala. Lorna: Ma, ito ay kabaliwan. Hindi ka basta-basta pwedeng mawala. Tayo ay pamilya. Kailangan naming malaman na ligtas ka. Tawagan mo ako pakiusap. Miguel: Ma, namimiss kita ng sobra. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko maintindihan kung bakit ka umalis. Umuwi ka na. Ayusin natin ito. Jennifer: Pinagmasdan ko ang mga email na iyon ng 1 linggo bago ako sumagot. Gusto kong maging malinaw ang isip, hindi emosyonal. Gusto kong sabihin ang eksaktong kailangang sabihin. Wala nang higit pa at wala nang kulang. Sa wakas, nagsulat ako ng isang email at ipinadala ito sa lahat ng tatlo. Mahal na Lorna, Miguel at Jennifer, salamat sa inyong pag-aalala sa aking kapakanan. Nais kong tiyakin sa inyo na ako ay ligtas, malusog at mas masaya kaysa sa loob ng mahigit 1 dekada. Umalis ako sa Connecticut at piniling hindi ibahagi ang aking kinaroroonan dahil kailangan kong simulan ng isang buhay kung saan hindi ako naghihintay sa mga anak na malinaw na walang oras para sa kanilang ina. Gumugol ako ng puno taon sa pagsubok na maging bahagi ng inyong buhay. Nagluluto ng mga pagkain na walang dumating na kumain. Bumibili ng mga regalo na walang dumating na kumuha, tumatawag, walang sumagot. Napanood ko ang aking mga apo na lumaki sa pamamagitan ng mga larawan sa Facebook dahil hindi ako inimbitahan na naroon mismo. Pagkatapos mamatay ng inyong ama, kailangan ko kayo at wala kayo roon. Sa loob ng 11 taon, nalungkot ako ng mag-isa habang kayo ay nagpapatuloy sa inyong buhay. Naiintindihan ko na kayo rin ay nasasaktan, na kayo ay may sariling kalungkutan at sariling buhay na dapat pamuhayan. Ngunit mayroon kayong isa't isa. Mayroon kayong mga asawa, mga anak, mga kapatid. Wala akong sino man. Kaya, oo, ibinenta ko ang bahay. Oo, kinuha ko ang pera. Ang pera ko na pinaghirapan at pinagsama naming itinatag ng inyong ama. Oo, nagsimula akong muli sa isang bagong lugar kung saan hindi ako binibigyan ng kahulugan bilang ang inang nakalimutan ninyo. Napansin ko na kayo lang ang lumapit nang matuklasan ninyo na may pera na involved. Sa loob ng kumos taon, hindi ninyo mahahanap ang oras para sa isang holiday dinner o isang tawag sa telepono. Ngunit nang malaman ninyo ang tungkol sa estate ng inyong ama, bigla kayong desperadong sinusubukang hanapin ako.
Iyon ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ko sa inyo. Nagbuo na ako ng bagong buhay. May mga kaibigan akong tunay na gustong makasama ako. May mga aktibidad akong nagbibigay sa akin ng saya. May hinaharap akong inaabangan sa halip na isang nakaraan na aking pinagdaramdam. Hindi na ako naghihintay, hindi para sa mga tawag, hindi para sa mga pagbisita, hindi para sa pamilyang akala ko ay mayroon ako. Kayo ay mga nasa hustong gulang na may sariling mga pamilya at nais ko lamang sa inyo ang kaligayahan at tagumpay. Ngunit tapos na akong maging isang afterthought sa inyong buhay habang kayo ay naging lahat sa akin. Kung talagang nais ninyong muling buuin ang isang relasyon sa akin, hindi dahil sa pera o obligasyon o kasalanan, kundi dahil tunay ninyong gusto ang inyong ina sa inyong buhay. Pagkatapos ay maaari nating pag-usapan iyon. Ngunit ito ay ayon sa aking mga tuntunin, sa aking oras, at lamang kung handa kayong kilalanin ang sakit na naidulot ninyo at talagang magpakita ng tuloy-tuloy, hindi lamang kapag ito ay maginhawa. Ina, ang perang malinaw na inyong inaalala, ito ay akin. Ito ay gagastusin ko, idodonate ko, o iiwan ko kaninuman ang gusto ko. Tinulungan namin kayo ng iyong ama sa buong buhay ninyo nang hindi umaasa ng kapalit maliban sa pagmamahal at paggalang. Nagbayad kami para sa inyong edukasyon, tinulungan ang inyong mga tahanan, sinuportahan ang inyong mga pamilya. Ginawa namin yon dahil mahal namin kayo, hindi para lumikha ng obligasyon. Ngunit ang pagmamahal at pera ay hindi pareho. At hindi mo maaaring mamana ang isang relasyon na hindi mo kailanman pinanatili. Payapa na ako sa aking desisyon. Sana balang araw maintindihan ninyo kung bakit ko ito ginawa. Buong pagmamahal, ina. Pinindot ko ang send at naramdaman ko ang isang bigat na nawala na hindi ko alam na dala ko pala. Ang mga tugon ay dumating ng mabilis at marami. Si Lorna ay nagalit. Paano ko sila pinagsususpetsahan na pera lang ang iniisip? Si Miguel ay naging depensibo. Busy sila. May mga problema silang pinagdadaanan. Hindi ako patas at nag-overreact. Si Jennifer ay mapanlamang. Hindi siya makapaniwala na iniwan ko ang aking mga apo. Hindi ko ba sila gustong makilala? Ngunit narito ang hindi nila sinabi. Tama ka. Patawad. Dapat sana ay naroon kami. Pinangasiwaan ni Gerald ang lahat ng legal na katanungan. Wala silang karapatan sa estate ni Ricardo. Lahat ito ay naiwan sa akin bilang kanyang asawa at mayroon akong lahat ng karapatan na pamahalaan ito ayon sa aking nais. Kumuha sila ng abogado na nagpadala ng ilang mga banta tungkol sa financial abuse ng mga matatanda at undue influence. Ngunit mabilis na bumagsak ang mga iyon nang magbigay si Gerald ng dokumentasyon na nagpapakita na ako ay may malusog na pag-iisip, mahusay na namamahala sa aking mga gawain at ako ang namamahala sa lahat ng pananalapi mula nang mamatay si Ricardo. Ang totoo, hindi nila masasabing inaalisan ako ng pagkakataon nang ako ang gumagawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi sa loob ng mahigit isang dekada. Ang pera ay hindi nawala, ito ay naging hindi na lang sila makakakuha. Pagkatapos ng sagi na buwan ng legal na pagpapanggap at galit na mga email, sa wakas ay naging tahimik na ang lahat. Nalaman ko mula kay Gerald na sumuko na sila sa pagsubok na hanapin ako o kontrahin ang anuman. Nagpatuloy na sila. Malamang ay kumbinsido sila na ako ang kontrabida sa kwentong ito, na ako ay isang mapait na matandang babae na hindi makatarungang pinutol sila. At alam mo ba, okay lang ako doon. Hayaan silang sabihin sa kanilang sarili kung anong kwento ang kailangan nilang sabihin. Alam ko ang katotohanan. 72 taong gulang na ako ngayon. 18 buwan na ang nakalipas mula nang umalis ako sa Connecticut at hindi ko ito pinagsisihan kahit isang beses. Hindi isang solong sandali. Gumigising ako sa aking maaraw na kondo na nakatanaw sa daungan, umiinom ng kape sa aking balkonahe, at ginugugol ang aking mga araw kung paano ko gusto. Nakikipag-dinner ako sa mga kaibigan na talagang dumadating. Nagbabantay ako ng mga apo ng aking mga kapitbahay dahil siya ay nagtatrabaho ng huli at nagtitiwala sa akin, isang bagay na hindi kailanman pinayagan ako ng aking sariling mga anak na gawin sa aking mga apo.
Nag-donate ako ng malaking bahagi ng estate ni Ricardo sa mga adikain na pareho naming pinaniniwalaan. Mga programa sa literacy, mga ospital ng bata, mga scholarship para sa mga first-generation college student. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang aking mga anak. Ang pera mula sa pagbebenta nito ay ginamit upang magtayo ng isang community center sa isang low-income neighborhood. Magugustuhan niyon ni Ricardo. Nag-set up ako ng trust funds para sa aking mga apo, para sa kanilang edukasyon na maa-access kapag sila ay 25 taong gulang. Hindi para sa aking mga anak na mamahala o kontrolin, kundi direkta para sa mga bata na iyon. Anuman ang mga pagkakamali ng kanilang mga magulang, ang mga batang iyon ay karapat-dapat sa mga pagkakataon. Ngunit ang pera ay may kasamang liham mula sa akin na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila ako kilala noong lumalaki sila. Sinasabi ang aking panig ng kwento upang isang araw ay makagawa sila ng sarili nilang desisyon tungkol sa uri ng pamilyang gusto nilang maging. Ang natitira, ginagastos ko ito para sa aking sarili, para sa paglalakbay, para sa mga karanasan, para mabuhay ang buhay na pinangarap namin ni Ricardo ngunit hindi namin nagawang ibahagi. Itinayo ko ang uri ng pagtanda kung saan hindi ako nakadepende sa mga anak na nagpakitang hindi sila mapagkakatiwalaan. Noong nakaraang buwan, sa kung ano sana ang magiging ika-80 kaarawan ni Ricardo, nakatanggap ako ng isa pang email. Ito ay mula kay Jennifer. Ma, nagpapagaling ako. Tinulungan ako ng therapist ko na maintindihan ang ilang mga bagay na hindi ko gustong makita dati. Mali ako. Mali kami. Hindi ko alam kung mapapatawad mo kami, ngunit kailangan mong malaman na sa wakas ay naiintindihan ko ang ginawa namin sa'yo. Kung handa ka, gusto kong subukang muling buuin ang ating relasyon ng dahan-dahan ayon sa iyong mga tuntunin. Tulad ng sinabi mo, mahal kita. Patawad dahil matagal bago ko ito nasabi ng maayos. Pinagmasdan ko ang email na iyon ng matagal. Bahagi sa akin ang gusto kong burahin ito upang maprotektahan ang sarili ko mula sa higit pang pagkadismaya. Bahagi sa akin ang nagtataka kung ito ba ay totoo o isa lamang manipulsyon. Ngunit isang maliit na bahagi sa akin, ang bahaging palaging magiging isang ina, gaano man ako nasaktan, ay gustong maniwala na marahil, mahulaan mo lang, isa sa aking mga anak ang sa wakas ay lumaki ng sapat upang makita ang kanilang ginawa. Hindi pa ako nakakasagot. Maaaring oo, maaaring hindi. Ang punto ay, ako ang magpapasya. Hindi na ako desperado. Hindi na ako naghihintay. Hindi na ako nagmamakaawa. Binalik ko ang aking buhay, ang aking pera, ang aking dignidad, at ang aking hinaharap. At kung gusto nilang maging bahagi nito ngayon, kailangan nilang paghirapan ito sa parehong paraan na gagawin ng sinuman, sa pamamagitan ng tunay na pagmamalasakit, tuloy-tuloy na pagsisikap, at paggalang. Iyon ang kwento ko. Isang dekada ng pagiging invisible na sinusundan ng pagpili na maglaho ayon sa aking sariling mga tuntunin. At alam mo ba? Minsan ang pinakamahusay na katarungan ay simpleng pagtanggi na manatili sa isang lugar kung saan hindi ka pinahahalagahan. Ako si Florinda. 72 taong gulang na ako at sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, sa wakas ay magandang araw sa lahat. Narito ako ngayon